Battles, MMXNN Clothing presents Orgulyo. Nandito pa rin tayo sa Habibe Resto Bar. Mag-ingay para sa susunod na laban. Yo, nais ko lang pala pasalamatan yung ating mga sponsors. Siyempre sa MMXNN Clothing, Papa Tantan Apartel, Crown Manila, Spin That Shit, Spirit Out, Arco Jess, Chef Buster Cuisine, Bergbox, Ladupan, Streetwise Apparel, South Corner Burger, Suanoy 4400, Cheap Oat Tiendas, Habibe Resto Bar, Uptown Mob, Street Closet, Backshot Clothing, Element East, Next Gen Kamsur, Kamsur Made, The Second One Trip Shop, Hayley's Perfumery, Checkmate Tattoo, Wacons, Lechon Kinalas, KMJL Trading, Gulay Corner. At kung gusto nyo lang simulan itong isang laban, mag-ingay! Yo! Sa kanan ko, galing pa ng Del Gallego, Camarines Sur, mag-ingay para kay Marbs. Kung kailan mang di na pwede sa kapan nagpangita, kung kailan bang nakakandado ay magkakamali pa, at pambihira ka man tadhana masyado kang pabida, pagkat may lalabas ka pa palang maaaring makasira. Kasama ka ay lipad ang isip, gulong-gulo ang utak, at pagkausap at kaharap ka may gabang hindi masukat. Alam kung malingat, manok to tila, ayoko tong mauna. Takip tenga na lang sa mga bulong na mapanulang. Yo, shoutout kay JR Oro, James Francis Maywa, taga Del Gallego na pumunta, Scout Royal Brotherhood, Brandanawin, Lopez Rap Battle League, James Talavera, Junior Malabo, kay Kagawad Budoy ng SKP1, at syempre sa driver namin kanina, kay Otto Loric, salamat sa free rides. Sa kaliwa ko naman, nang galing pa ng Lagonoy, mag-ingay para kay Malvar. Malvar, Lagonoy, shoutouts ko yung mga shoutout ko lang yung mga kagrupo ko sa thesis. Sorry, tumakas ako. Yung mga friend ko, Raven, Liza, shoutout. Check! Nanalo ng coin toss si Marbs. Pinili niyang mauna si Malvar. Unang banat, mag-ingay para kay Malvar. Yo! What's up, my nagger? What's up, Marvin Ebre? Yo! Wow! Wala nang paligoy-ligoy. Ang dami mong oras sa social media, tang ina ka. Yung mga lumang quotes na reformulate, ipopost para ma-validate. Chronic addiction yan para sa fame. Wala ba sa'yong nakapagsabi? Yung mga recent issues na pasok sa taste, gagawa ng memes na kinapi-paste. Dala hanggang CR, kanyang cellphone, nagpo-post habang tumatae. Hoy Prince, umpad ng battle rap. Wala kang tsansa na lumamon, humingi ka man ng malaking favor. Ban kay Cripply, di ako magpapabata sa tulad mong content creator. No need count me in, idol. Matagal ka nang may bilang sa mga bala ko. Kapalaran mo'y mas malas pa sa mga mensaheng hindi mo pinasa sa 10 tao. Pagkat mensahe ng mensahero'y pagkasapul walang daplis, manlulumok at panis na parang batang may cancer at pinagkaita ng dying wish. Orgulyo game! Alam mong sakit mo? Ang hilig mo mag-post tungkol sa politika, pero yung mga caption mo, pantanga. Sample, November 1, nag-share ka tungkol sa mga kamalian ng presidente, tas yung caption mo, the best ka, boss. November 5, nag-share ka ng weather press con sa Malacanang, tas yung caption niya, awol yung bagyo, hindi umattend sa press con. October 7, nag-share ka ng video tungkol sa political distraction, tas yung caption mo, panoorin mo, malalaman mo pati kabet ng jowa mo. Normal ba yan o tanga ka lang? Ang punto, ikaw na yung funny pakinggan. Pero may malalim na dahilan ba't ganyan napipili mong tugon ako personally? Agree sa mensahe ng sinishare mo, pero meron akong maipepresentang mas malawak na opinyon.
Yung mga pantanga mo na caption, ano silbi niyan sa ekonomiya ha? Kayo yung mga tunay na polusyon. Magagaling mamuna at sumipat ng problema pero walang may ambag kahit simpleng matinong solusyon. Mga abugago, pilosopo, edukadong mangmang. Ang free speech ay karapatan ng buong sambayanan, tama? Pero kung usapan ay katuturan, may limitasyon ng katangahan at katatawanan. Magkapareho tayo ng adhikain, oo. Pero ayaw kitang kasama sa paglaban, reklamador ka lang at pilosopo na nagbabalat kayo sa imahe ng pagiging makabayan. Salot ka sa lipunan. September 21, nag-share yan ng babaeng malaki suso. Oy! Shut the fuck up! September 21, nag-share yan ng babaeng malaki suso. Pinananagot ang gobyerno kaya nasa rally, tas yung caption niya, nagsisi akong di ako pumunta kanina. Ready sana akong panagutan to si ate. Talaga, pre? Putang ina mo, pre! Yan ang certified na mga kabayan. Tunay na tapat. Palubog na yung ekonomiya, yung burat niya, paangat. Diba? Ano? Diba? Libog-libog mong hayop ka, ang sarap mong pag-initan, galit na galit ka sa mga kurap. Ikaw tong nakukurap na ang isipan. Diyan sa pinapakalat mong kabastusan at katangahan, ikaw lang naman ang natutuwa dyan. Paano mo ipaglalaban ang kalahatan? Sanay na sanay ka sa mga bagay na ikaw lang naman nakikinabang. Ano? Ginagamit ka nga ba ng inang bayan para maging boses niya? O para manghagot lang ng chicks at puday, ikaw ang gumagamit sa kanya? Deserve mong masermonan ng malala ni General Luna. Puday o good governance, bayan o sarili, mamili ka, punyeta! Palibhasa, keyboard warrior na walang alam kaya walang sense mga sinasabi, suki ng mga piso, wifi at maghapong nakatambay. Politically aware pero deep inside tirador ng mga tindera sa bakery. Stock nyo ang papangit ng mga kabet, pare-parehong mukhang tinapay. Di ka nagsasawa doon? Araw-araw carbs? Yo, ano masakit na? Nagreklamo ka? Puro Facebook, tas para sa'yo, mababaw aking pagkadali. Pas eto tanong ko lang, minsan ba, tinatanong mo ang iyong sarili. Kung ba't madali kang mabutasan, ano? Ako ba dapat talaga yung masisi? Kasalanan ko bang mga armas na papatay sa'yo, pinamimigay mo lang sa amin ng libre? Kung ayaw mong mastok, gayahin mo mga taga-tinambak. Asan yun? Mag-lock ka ng profile. Wala ka kasing sense of security kung marunong ka lang na umintindi. You don't think before you click? Malas mo, ako rin hindi. Kaya bang tong Marvin Agustin, you let him cook? Well, that's funny. Panoorin mo kung magalit sa hilaw na parang Gordon Ramsay. Ano? Walang-wala ka. Yo, walang-wala kang nilamang sa akin bukod sa dami ng tigyawat. Bida mo man yung mga wordplay, mongoloid at mga pre-med mo na ribat. Sige, yabangan mo ko ng experience at magiging top 3 mo sa Gallego. May 2 pa akong rounds para ibato yung mga bagay na alam kong mahihirapan kang masalo. Tong landas mong inatahak, ako ang nagdidikta. Kung ang orgulyo ay pride, pues magigisa ka. Binuo na yung playground na ikaw ang subject at akong magpipintas. Mag-type ka man ng 10 amen, wala sa yung magliligtas. Motherfucking time. Unang bana at pag-inay para kay Marvs. Pinupo na. Yung pagpuna ako sa gobyerno. Rapper ka, tanga. O pareho tayong rapper. Pero ikaw, hindi mo nakita yung aking ginagawa. Si Rizal, manunulat din. Di mo ba naisip yun? Na kung rapper ka, dapat alam mong may mali sa gobyerno natin ngayon. Round 1 game, orgulyo game! Guro at bobo yan ang labanan.
puno at dulo na sa harapan. Todo sa holo yan ng banatan. Turot batuto ng kaalaman. Kuro sa kuro pagtatapatan. Bolo aloko'y mababalatan. Tulong sa klolo wala nang ganyan. Pugot ang ulo, paalam albar. Holo ay magad. Multisyllabic rhyming. Ito'y entro pa lang ng round 1 pero kita mo na kung gaano palayo agwat natin. Itong pala'y English Carabao, halatangang taga na yun. Pagkat di kayang magtrabaho pag Carabao hindi katulong o taga-bukid. Pero di si Tepsi na OG, sa akin di lang, yan grugi. Pag suntok ay multi, wasakang baluti. Na offend, kasori, anong threat sa rookie? Puwet mo, may buni. Pero naging battle of the night, ha? Nakakatawa nga. Na-steamy yung kalaban pero ikaw ang nawala. Kaya paano sasabay itong tinuring yung pambato? Kung sa umuusok pa lang ay nasunog na masyado, ironic na. Steamy, yung umuusok sa Tagalog, tapos ikaw ba ang naglaho? Kung doon pa lang tupo ka na, paano pa sa demonyong nag-aanyo na tao? Kasi kakapunan niya sa pinagkaiba ng nang at nang galechi-lechi siya. Nang kanang nang gatalo tuloy bigla. Kakanang nitong bano, nagsitulog ang madla. Ang sarap mong kutosan, nang ina mo ka. Feeling matalino kasi masyado itong aso ng Lagunoy. Maladogi ang dating. Oy tunay na wise karap mo ngayon. Ngayon ka magmagaling. Walang pakito kahit san tayo makarating. At kahit may saber ka pa, di mo ko kayang patayin. Dahil kung yung mabigat na bara noong GL sa 2 battles ay napawin-win niya, yung bigat ng barang dala ko sa second battle mo ang magiging dahilan para magka-lose-lose ka. 32 lines, disiplinado. Times. Ano mong banat mo ingay pa ron? Dinikit niya yung ulo niya sa ulo ko para ipakitang mababa ako. Yan yung panglait niya na line. Ikaw nga, not pa panot pagwarang sombrero, mukha kang Bisayang Mega Man. Sig. Sige, airport reveal na. Ipakita mo yung noo mong mas malawak sa dark continent, hayop ka. Game! Sa mga di nakakaalam, huling battle niya di siya sinipot ni Bon. Pinalit si Cygnus bilang si Markong Bungi. Pero yung in-split niya doon na lines ay yung mga against kay Bone. Ang tumatak niya doon na linya, mawawala itong buto, ang tawag doon ay boneless. Okay. Kalaban mo si Bone, mawawala yung buto, kaya boneless. Yun ba gusto mong pagdiinan? Palakpakan! Palakpakan! Original, walang ginayahan at hindi peke. Boneless bars, fresh pakinggan. Kasi fresh from palengke, putang ina mo, wordplay talipapa. Maninindak ka ng tao gamit boneless bangus. Hindi ka galit. Gutom ka lang. Nung sinabi ni Atoms na lumamon ka sa laban, walang involved na pagkain, di mo na namang nagets yung metapora. Yung mga pinagbababato na linya at verses, hindi yun dapat literal na sinisikmura. Kaya yung patay gutom mo na persona, wag mo yan dito sa ibattle, ipamuka. Wala naman di isa ditong interesado sa buhay mong isang kahig, isang tsupa. Dahil dyan, isugkad mag. Babalatan kita ng buhay. Ang tawag doon ay skinless. Maliligo ka sa sariling dugo nang hindi ka matuyo. Masasakit na salitang bawal sabal at sibuyas. Ang unti-unti sa iyong kikitil, di mo malaya ng oras, wala ka ng takas. Sa kapalaran para mga hipon sa batya. Animoy kumakagat na pusit, kung umihiwa kung mga tinta. Laman loob mo'y isasabit ng maranasan mong bumenta.
magtatalsikang mga bara, magkakapobya ka sa mantika. Pagmasdan mo na maigi, panukoto, ginawa, bangkay kang mababalot sa dyaryo na parang tinapa. At di pa to tapos tanga, ubusin natin paumaga, gawin natin bars lahat ng mga paninda sa talipapa. Yo! Putang ina mo! Ikaw yung yun na. Di ko kaya mag-bars pa umaga. Isa-summarize ko na lang para sa kaganapan. Di ko nagustuhan yung ginawa mo doon na palabas, sakit panoorin, ang katangahan, mga tirang cheap, napaka-basic, nadala lang sa corning hype, ang tanga moron, yung sulat moron, may pagka-moron 5. Ikaw yung halimbawa na ang katangahan hindi dapat ginagawang libangan. Pero balikan natin, sabi mo, tinalo ako ni Steamy G. Talaga? Bakit? Babad ka na ba sa larangan? Paalala ko lang ha, huli mong battle hindi ka sinipot ni Bone Matic, panalo ka na agad. Pina-advance ka niya dito bilang pakonsuelo sa perwisyo mo na natamo. Ako, talunan ako ng tryouts, oo. Pero nandito sa roster kasi nakita niya yung dedikasyon at storya kong binubuo. Dalawa tayong anomaly dito sa lineup. Ang pilit pinagtagpo hanggang sa dulo, labanan ng talunang naranasang matalo at panalong hindi naranasan manalo. Kung tutuusin, ako bilang talunan, himala na ang ako pa sana'y makapasok dito sa roster. Kung wala siya sa aking nakita na special, baka may Badjal at Mimel JK pero wala kayong makikitang Malvar sa poster. Ako naging special pick dahil sa talento. Ikaw, pina-advance para pakonsuelo. Nagigets mo ba yung punto ko? Naabot ko to ng may pagsisikap, ikaw pinakisamahan ka lang ng tadhana kaya may orgulyo na natamo. Wala kang hinarap na puki ng inang ads. Kaya don't me, iho. In an alternate universe kung saan sumipot si Bone, magkaka-chance kayang nakatayo ka rito? Kaya lakang karapatan na ako'y sumbatan ng experience gago. Sige ako na beginner pero sayang ka. Masyadong nagpakampante sa pinangahawakan mo na ranggo. Ano, komportable ba? Kala mo easy lang? Tung kakaharapin mo na dagok. Ngayon tinik na sa yung lalamunan, katotohanan, hindi mo nilunok. Hindi to newbie sa veteran. Na one-sided magiging laban ni YQB sa Rashomon. Wawasakin humaharang. Palyadong lepte sa harap ikay malabong tumapat. Binuod ko na ang obituaryong pangalan mo ang nakalahad. Sawa na akong mangaral. Kaya para sa pinale, wag mong kakalimutan tatak mo sa iyong kukote. Ako yung beginner na gutom, oo, at yan ay marerealize mo eventually. Ako magpapanday ng iyong balakid at maging sa pagtatapos, ako ang tinik sa iyong lalamunan kahit na boneless yung bangos. Mga pass battle ko, di pinalampas ng gago. Pass battle kung saan di ako natalo. At yung pass battle, di nasampal sa mukha mo. Kasi isang pass battle lang ang meron ka. Tapos di ka pananalo. O, nung debut ko, wala si Bone. Napaatras, napaurong. Nakaligtas, di natupok. Natakot na masunog. Sige, debut ko ulit ito. Kaya nga ikaw ang napasuong at ang dulot imbis na Bone ay ikaw ang madudurog. Round to game? Pinuna niya si Steamy sa paglalak ng profile, tama? Kasasabi lang kanina. Well, balik tayo sa issue. Kung si Steamy naglalak ng account, ito'y gumagawa ng bago. Magtatago yan sa dami para konti lang ang enpu. Well, tunog Malvar ka nga, magaling lang magtago. Tanda ng kaduwagang, hindi mo maitatanggi dahil ang tunay na matapang ay hindi nagkukuble tulad ni General Malvar. Sa balat kayo kamatindi. At tulad din niya sa harap ng malakas, mawawalan ka ng silbi. Kaya tang inang rap name yan. Galing pa sa sinaunang panahon, nakaraan kung san, wala pang tawas, toothbrush, toothpaste, ultimo nga roll-on. Kasabayan pa nito, si Mabini, Andres, at Silu na noon, mga sagisag ng talino at ng tapang. Tapos ikaw lang ang sumuko dun. O tunog bayani, angas mo dun, Brad. Kaso nga lang sa panahon nyo,
wala dong safeguard. Pero seryoso, huwad lang ang tapang na kanyang dala-dala. Panay play safe lang masyado, takot na madalwahan siya. Ganyan pagduwag, laging natataranta kung sino pang may ngalan nang matapang siya pang nangangamba. O bayani, at iniregalo ka lang sa akin man, pero di ko kailangan ng aginaldo kung mababang value niyan. Forgotten President, kahalili ng Pangulo, imilyong huwad lang. Hindi ka rare, kahit may pa-commemorative ka pa, katumbas mo 10 piso lang. Humaba na ang kwento. Ano nagigets nyo ba? Kahalili ng Pangulo, bayani, 10 pesos, sinaunang panahon, ano nagigets nyo na? Di pa rin? Pinapaalala ang kahapon sa isip ng karamihan ay matagal nang nabura o nagbabalik tanaw pagkat matagal nang patay si Malbar, pinapaalala ko lang sa kanila. Lumampas na ako sa panahong pinanggalingan mo, kaya nga dito ay nakarating. Ito'y W2, o mas magandang sabihin second win. Sige, fast forward tayo. Balik sa tunay na mundo, ito na ba si Charles? Yung bagong Malbar na nabuo? Kung nung araw na sinuko mo ang laban ng Pilipinas ay nakaligtas ka sa kamay ng mga kano, pues tulad ni Luna at Andres, di ka makakaligtas sa kamay ng kababayan at sariling kadugo. Pero patapos na yung round 2. Mukhang di nyo pa rin naiintindihan. Gusto ko lang sabihin na tulad ng tunay na Malbar, pagtapos itong battle, magiging kwento ka na lang. King Banat. Oo, si Malbar, isang general. Ayon sa kasaysayan, nagtago at sumuko. Pero wag mong kalimutan na ang nakatalo kay Malbar ay mga kano, hindi mga tulad mong katutubo. Puro, bayani bars patong gago. Bayani ag bayani, 8-8. Oh, book. Oh. So, bale, ano lang, shoutouts kay Balaid. Round 1 and 2, binoto ko si Malbar. Kasi bukod sa maganda yung angles and ski, umapanek talaga. Okay rin naman yung pinakita ni Romano, kaso medyo ano lang, medyo pangit lang, pero overall okay pa rin yung pinakita ni Romano. Okay, thank you. Di yan si Romano! Si Marks yan! Si Marvs to? Di yan si Ay putya, si Marvs nga! Sorry, nagkamali. Sorry, Marvs ha. Marvs ka pala. Pasensya rin, Romano. Ako'y nagkakamali, tao lang at malabong maging banal. At mas lalong hindi ko ugaling kumilala na mga hindi orihinal. Kaya gaya. Yay! Pero kasi ito nga ang Romano budget meal. Sheesh, bosset, napakaangas. Yo! Pero seryosong tanong lang. Binibwisit mo ba si Romano? Sa bawat binubuo mo na pyesa, gaya mo yung boses pero usapang substance parang parot ka lang sa perya. Kada showcase mo ng bars, tunog pamilyar yung inuukit mo na art. Astig ng boses mo no, may watermark. Kaya kada spit mo, nadadagdagan yung chance na baka makopyright tong video. Pero ba't boses lang? Teka, ba't boses lang? Yung angas ni Romano asan? Kasi kung agresyon ng usapan, wala kang maibibida na best line. Ang tanging maangas lang sa'yo, Marbs, ay ang paangas mo na hairline. Ano, mag-acting workshop? No need. Palyado na yung drama kung ako sa'yo. Samahan mo na lang yung mga badyaw doon sa pagtutunog lata. Ano, napakasasa ka nabasa yung napiling anyo. Ito'y ganap na pagpapasa sa naipong baho. Kakapa at kakapaka sa dilim ng yugto hanggang sa mga labasa sa napiling tagpo. Kala mo'y magandang pamilyar ka sa pandinig ng mga tao? Nandito ka sa lugar ng mga tirador kung saan mapanganib ang mabisto. Yan yung tanging way mo kasi di ka proud sa tangan-tangan mo na label. Sige, bibigyan kita ngayon ng spotlight. Welcome sa aking torture chamber! At para malaman natin kung ba't siya nagkakardanyan, ating kamustahin ang social life ni Marvin Ebreo. Okay? Masakit to. Kilala niyo to? Patanga-tangang sabit kay Steven at Aral. May represent rin ko noon ng Gallego.
Pero kita ko sa social media, libihirang ang magkapake sa'yo yung dalawang tao. Bihira kong makitang mag-react at mag-comment sa mga post mo habang ikaw tong trying hard mang tag at panay share ng kanilang video. Sip-sip. Maliit na bagay lang yun susumahin, ngunit may malaking implikasyon sa naratibo. Kung sa maliit na bagay, di ka nila masuportahan, ngayon pa kayang may malaking pangalan na silang binubuo. Pero di ko sila masisisi kung ba't ganyan kaliit yung suporta nilang binabato. O nakikita mo lang gaano kakasipsip, magiging proud ka rin kaya sa sarili mo? Last battle, pinagsigawang top 3 siya sa Gallego. Sino nagtanong? Ba't parang proud ka dun? Niyayabang ang pagiging bronze. Usapan ay pagiging gold and you ain't worth a fucking ounce. Remind you ha, saling pusa ka lang, wag piling big dog na walang sinasanto. Ikaw yung batang pag may pagkain lang sinasali sa mga laro. Sa mga roleplay na activity, role mo lagi maging puno. Ikaw yung kaibigan na wala sa GC kaya nale-left out sa mga plano. Ikaw yung bataan na supot ang karakas kaya hindi ka walan sa amo. Sinasama ka lang sa mga gig para may tagabili ng sigarilyo. Mga patunay kung gaano ka ka-insignificant sa kinabibilangan mo na tribo, nararanasan mong lipad ay ilusyon lamang ng lumulobong na ego. Balik sa present, eto ka. Sa pag-aasam na ang iyong husay ay kanilang makita na. Nilalak up mo yung persona na dapat niluluk up mo lang tanga-tanga, huy feeling Romano. Kakahanap mo ng validation, nakalimutan mo ng lumago, kakasilong mo sa lilim ng iba, madali ka ng butasan sa laro. Naliligtas ka ba ngayon? Nang nilalangoy ng mga papuri? O mas lalo ka lang na tinatablan sa suot-suot mo na baluti, hubarin mo yan. Barin mo yan. Pasensya man pero ang sarap-sarap mong pangaralan, durug-durugin, madiin, ket self-esteem ay isang issue't sensitibong usapin. Kung sa limitasyon ng iyong sarili, ikaw mismo naging salarin, di ka lang Ebreyo, na Romano, tang ina mo, Judas ka rin. Pues pareho tayong Judas. Pero ikaw yung Judas na traidor, sumisira sa iyong sarili. Ako naman yung Judas na para makasira. Handang try to rin yung sarili. Oo, sawa na ako maging mabait, beauty pie, baby face. Lahat yun inipon ko. Isinantabi, pagiging kalmado, marahas pagpanek sa entablado, ikaw nagsusulat para magyabang. Ganyan ka ka-confident, sakat hamo ako nagsusulat kasi alam kong may kailangan maglinis itong sirkulo. Kaya sa huli ako ba inyong masisisi? Kung sa Ebreyong nagkiilusyon, ako ang pinadala na lunas kahit naging sampal dito sa Romano ang mga halik ni Judas. Hulma nating anyo ay nakadepende sa obheto at hangarin. Binubuhat mo'y bangko, yung aking bangkay, magkaiba tayo ng pasanin. Ako yung tinatawag mong Judas, sa banga nga, sinatawag mo akong bakla. Pero bakit pag nag-i-spit ka, ikaw yung umihimas? At oo, nakumpara ako kay Romano, nang di sinasadya, yan ay tunay. Kasalanan ko bang magaling ako, sa sobrang galing ko, pati si Romano para bang nabuhay? Pero, listen this, Kuya Mano, kung nasaan ka men. O, patay na yung tao, tapos ikaw, mamamatay na rin. Round 3 na. Itong 20 anyos ay akin ang tutuluyan. Yung 20, paghihiwalayin, magkakaguhit sa pagitan, na kahit pabalik ta rin, nakuwang makikinabang, mananatiling zero to, patunay na wala kang bilang. Di mo ko kayang kitilin kung reference at elements ay di bitin. Pang main event sa pang minileng, parang Badang versus Eminem, hindi ka lelevel, wag feeling men. Kita nyo yung evidence at difference. Sige ating siksiken, patikdiken, unlimited at in the end, didibdiben, pag 29 sa dibdib. Kalma lang, di ko pa dinidiin. Kalma lang, di ko pa dinidiin. Aking linya ay sa iyong leeg, lahat ilalagay. Aking linya ay sa iyong leeg, lahat ilalagay. Last malala, pangalawang beses mong mamamatay. Sirit ang dugo hanggang paa mo'y magpantay. O leeg lang ng leeg hanggang di ka na makaaray.
Hindi ka na maka-arrive. Wano, panalo ka na? Pagkat nawala yung linya, tatahimik ang silid. Ululi na wala ang linya, napunta lang sa yung leeg. Walang malwar na tatagos. Paltek lang dala niyan. Kung plano mong manalo, hanggang bala ka lang. Karap mo yari ng aksyon. Isang bala ka lang. Pagkatuwak pa magsulat, itong tinuring yung pambato, puro bars lang meron ka. Bagay na kayang gawin ng kahit sino. Sa coastal area pa yan nakatira, ha? At dito, nakarating, natuto lang sumulat, kala mo lahat kaya nang gawin. Bababaw magsulat, taga-tabing dagat pa man din, naturingang mula sa lugar ng maninisid, pero di kayang maglalim. Biyak yung battle of the night, sapagkat mahina. Hati yung battle of the night, walang kapareha. Di mo ko kaya ng ikaw lang, mahinang pwersa, dahil pag solo, ang battle of the night, wala yang kwenta. At kinukulot mo si Steven. Ayos ka, puya. Bago mo ko yabangan, mag-champion ka muna! Ano? Time! Yo, makagay para sa laban na yan. Oragon Rap Battles, MMXNN Clothing, Orgulyo. Magingay ulit sa laban ni Malbar at Marbs. Ang boto ng Orado, 2-1. Magingay para kay Malbar. So, solid, Malbar, Lagunoy. Shoutout nga pala sa mga kaklase ko. Nag-skip ako ng thesis, pero very solid yung pinakita ni Marbs. Kitang-kita na predict niya ako. Very kasi ako, one-dimensional na MC. So, shoutout Lagunoy sa mga kaibigan ko sa thesis. Bye-bye. Yo, congrats kay Malvar. Grabe, sobrang solid. Deserve niya manalo. And salamat palagi sa Orgulyo. Siyempre, ito yung pinakauna kong talo sa live and nagpapasalamat palagi ako sa nagbibigay ng spotlight para sa aming mga underground MC. Yun lang. Doc, Iriga represent. Binoto ko si Marbs. Para sa akin, nakuha niya yung round 1 tsaka round 3. Yung round 2, tabla sila. Binoto ko si Marbs dahil lamang siya sa rhymes. And then, lahat ng mga bars niya, maikli lang yung setup. Lumalanding agad yung mga punchline niya. Kay Malbar kasi, sobrang haba ng mga setup niya. Maraming nasasayang, tsaka sobrang haba ng rounds niya. Yun. Importante kasi sa akin ng oras sa battle. And then, yun lang. Kaya siyang binoto ko. Round 1 tsaka round 2, binigay ko yun kay Malbar. Kahit sobrang sabihin nating stretch yung mga angles niya sa round 2, natapos niya na maganda. Tapos di kasi naging effective yung fake choke ni Marbs na parang ang haba niya pinag-intay tapos yung punchline garo, parang ganun lang yung babagsak. So, round 1, round 2, Malbar, round 3. Palara, siguro na lang, sa self-preference na lang kasi nagustuhan ko yung mga angle ni Malvar. So, round 1 at round 2 nakuha niya ako doon, round 3 kay Marbs. Ayun nga, self-preference kasi nagandahan ako doon sa the way siya mag-construct ng angle niya. Isa lang yung point niya pero napapaikot niya lahat. Yun, all 3 rounds niya yun. Pero nung round 3 na parang naungusan siya doon ni Marbs. Pero yun nga, self-preference ko talaga kay Malbaro kasi dun nga sa pag-construct niya ng angle. So, props pa rin kay Marbs, magaling. Pero para sa akin ngayon siguro mas nanaig si Malbar. Sobrang solid nun. Talagang pinagandaan ko yun ng husto. Actually, sobrang haba nung linya ko. Kinat ko lang yun para maging 32 lines para sumakto doon sa 32 lines. Sumobra lang siya dahil doon sa mga rebattles at doon sa mga na-predict ko na linya. Since ang estilo kasi niya is play safe, dinago niya yung credential niya, nag-dummy account, and kinounter ko siya sa paraan na nilabas ko naman lahat ng credential ko. Kaya iniisip ko talaga na marami siyang angle na makukuha. And although gumana naman, kaso nga lang is hindi naging effective, lalo na doon sa round 2 namatay yung crowd and nawala yung
nawala yung hype nung audience sa amin. Pero deserve niya yun at nagpapasalamat ako sa kanya kasi first time kong may maghanda sa akin ng ganong katindi na battle MC kasi nasanay ako na laging umaatras yung kalaban ko sa kaurasan. Bale, pangalawang laban ko doon dito, nung tryouts talo ako, pero ngayon nabawi ko siya. Pero congrats pa rin sa pinakita ni Marv kasi napakagaling. Marami siyang butas na akala ko nakita ko na predict ko na, pero meron pala siyang mga nakatagong bala. About sa ORB, napaka-solid. Best crowd na masasabi ko sa lahat ng event na napuntahan ko. Best event sa lahat. Sobrang gandang platform, nabigyan ng opportunity lahat ng nasa underground na hindi napapansin. Mga diamante, kagaya na nga ni Aral, ni Steven, at ang iba pang MC, ni Malvar, ni Steamy. Sobrang solid nun para sa amin and nagpapasalamat kami palagi sa ORB at sa bumubuo nito, sa lahat ng nag-organize at sa lahat ng sumusuporta dito, maging sa mga nanonood. Yan lang. Very thankful ako sa opportunity na binigay ng ORC at ng ORB since hindi naman talaga ako masyadong may pagkamahiyain ako, pero dito parang na-immerse ko yung sarili ko na ilabas kung ano talaga yung halimaw na nasa loob ko bilang si Malvar. So, yun lang po. Tapos sa MMXNN Clothing, shout out. Maraming salamat sa maganda at malaking damit. Thank you po.